mula sa sama. Kaya punta tayo sa Psalms. Hindi ko alam kung nabasa na ito. Psalms chapter 92. Sino na nakabasa ng Psalms chapter 92? Ay, alimunan nyo lang nakabasa yung tatagin. Sino na nakabasa ng Psalms 92? Hindi nyo pa nabasa ang buong Psalms? Sige. Ang sabi niya sa chapter 92 verses 12 to 15, makinig po kayong mabuti. The righteous will flourish like a palm tree. He will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, "The Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him." Tayo po ay po. Pagpalain mo, Diyos, sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang salita ng Panginoon. Buhayin mo, Diyos. Pagkapagbigay po, Panginoon, ang araw mo sa amin. And Lord, give us a recover today. Thank you, Lord. Continue to teach us. In Jesus' name, Amen. Okay? So, ako po ay magsasalita sa temang, sinulat niyo po ba yung chapter? Yung verses. Okay. Ang title po ng ating topic sa araw na ito ay The Righteous Shall Flourish. Okay, sulat niyo muna. The righteous shall flourish. Naintindihan niyo naman yung word na yun. Righteous, alam niyo? Amen. Ano sa Tagalog ang righteous? Tuwid. Sige. Ano naman yung flourish? Ha? Sa Tagalog? Tagalog? Ha? Mulad, ano? Magmapaw, ano pa? Lago. Okay. So, pag sinabi righteous, blameless, upright, wala ka makita mali. Ha? Pag flourish, sinabi natin, may development, nag-grow, umula, dumadami. Amen. Okay? So, ang sabi ng salita po ng Panginoon, yung nabasa po natin, nakita po natin na mayroon po mga verses po doon, isa-isahin po natin. Unang tanong, who shall flourish? Sino daw yung lalago? Sino daw yung mag-grow? Ano sabi ng salita ng Diyos sa verse 12? The righteous. The righteous will flourish. Sino daw ang mag-flourish? Righteous. Tanong, righteous ka ba? Pakitanong yung katabi mo. Righteous ka ba? Agapin ang tapuan. Makuluriran mo dyan, Lord. Makuluriran mo ako. Righteous ka ba? Take one to. Anong po yun? Ayaw rin ang talusan. May para po ni Simbawi ng tulamat. Ano sabi niya? Forgiven na kayo, di ba? Ha? Tapos po yung prayer kayo. Okay, totoo yung sinabi nyo na dati hindi kayo righteous. Tama? Amen. Sabi ng Romans 3:20. Therefore, no one will be declared righteous. Basahin natin sa Romans 3:20. Sino pong may Bible? Sino nakahanap? Pakibasa? Romans 3:20 para may participation naman kayo. Sino walang Bible? Sino may Bible dyan? Okay, basahin. Romans 3:20. Recitation tayo ngayon. Okay, Jonathan. Romans 3:20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Okay. So therefore, no one will be declared righteous in His sight by observing the law. Amen? Walang talagang righteous. Lahat po tayo nagkasala. Lahat tayo nakagawa po ng mali.
Eh, sino magpo-flourish ngayon? Amen? Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sino sa inyong magsasabing walang kasalanan? Sino sa inyong nagmumaamin na meron siyang kasalanan? Amen. Kanina pa nga eh, di ba? Oh, marami sa atin. Humingi na ba kayo ng tawad? Di ba? So dapat maya-maya pag nakagawa ka, ay, dapat nagsasorry ka kagad kayo. Repentance. Amen. Out of a repentant heart. Amen. Okay, pero yung magagagala yung kasalanan. Amen. Amen. Okay, pero ito po. Our righteousness was derived from God. Yung pagiging righteous po natin ay galing po sa Diyos. Lahat po tayo ay dati, hindi po tayo righteous. Lahat tayo nagkasala. Idagdag pa naman ang ating kasalanan. So, ang ating righteousness comes from God. Ang sabi niya sa Romans 3:22, this righteousness from God comes through, makibasa? In Jesus Christ. Kanino? To all who believe. Ulitin natin. Pakibasa. 1, 2, 3, go. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all. Okay. So lahat pala, pwede. Amen? For all those who believe. Napakasimple. Made righteous by God. How? If we believe, if we have faith, that you have being made righteous by God. Okay. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:21, pakibasa po ulit yan. Ready? 1, 2, 3, go. No sin to be sin for us, so that in Him we might become righteousness. Naintindihan niyo yung binasa niyo? Yes. Ha? Hindi po. God made Him who had no sin. Sino tinutukoy? Jesus. Si Jesus, walang kasalanan. Ano nangyari? Ha? He was made sin. Grabe, naging kasalanan. So that in Him, we might become the righteousness of God. So saan galing yung pagiging righteous natin? From God through our Lord Jesus. Grabe ang bait ng Diyos. Amen? Amen. Tayo na mga kasalanan, ginawa niyang karapat-dapat. So ano yung unang tanong? Nasagot na ba? Who will flourish? The righteous. Kabilang ka ba doon, kapatid? Kabilang ka ba doon? Doon sa kabilang sa loob ka. Hindi ka ba ba naniniwala na you have been made righteous by God through the Lord Jesus? Naniniwala ba kayo? Convinced ba kayo? Tinutukoy po ng first question, who will flourish? Sino yung mga righteous? Itaas ang kamay. Bakit kayo naging righteous? Ay, salamat ka. Natalas ng damang na. Pangalawa, tatante, yung kayo na yung number 1. Number 2. Okay, bro, yung number 2. Okay, basa yung second question. How shall they flourish? Paano? Manamas ka rin. Yan, sa drugs. Mga libre, alam nila, ganun ba yun? Kakain ng ano yun, yung mga pampabeauty. Makikita tayo ng Okay. Ang sabi niya sa verse 12 ng ating nabasa sa Psalms 92. The righteous will flourish like a palm tree. They grow like a cedar of Lebanon. Nakakita na kayo ng palm tree? Siguro, saan tayo na ba? Palmera. Yung palm tree na tinutukoy po dito, yung date palm tree. May bunga po siya na matamis. Okay, tingnan natin, ano yung characteristic ng dalawang puno na to? Yung pangalawang puno ay cedar of Lebanon.
Okay? Tingnan natin ang characteristics po ng una. Like a palm tree. Ang tinutukoy ay day palm tree. Ano yung sabi niya dyan? Rose. Grows tall. Grabe, mataas. Strong. Straight. Sayang, hindi ko nalagay yung picture na kalimutan mo. Alam niyo po ba, itong date palm tree na to, kung gaano siya kataas, ganoon din kalalim yung kanyang ugat. Grabe. Amen? Kung gaano siya kataas, ganoon din kalalim yung kanyang ugat. Ha? Okay? Tapos sabi niya, its branches are used as tokens of victory. Grabe. Very symbolic. Tuloy natin. Isang karakteristik niya, flourish in the desert. Do you know what is desert? Yes. Desierto. Maraming tubig doon. Alam niyo, bakit siya nag-flourish in the desert? Ano mayroon siya? Bakit siya nag-flourish in the desert? Correct. Dahil malalim yung ugat niya, kung gaano siya kataas, dahil din kalalim yung ugat niya, kaya niyang sumipsip ng tubig sa kalalim-laliman. Kaya mabubuhay pa rin siya, yayain pa rin siya kahit nasa gitna ng disyerto. Ikaw, kapatid, na-imagine mo ba? Para kang palm tree. Lumalalim ka ba? Lahat ka ng Kristiyano. Ha? Tinatanong kita, lahat ka ng Kristiyano. Kung gaano kahaba ba yung pagiging Kristiyano mo, ganun din ba kahaba yung ugat mo? O pinampasnukan ka na ba, hindi marunong ka lang? Kung ka ba'y sulat siya? Ha? Hindi ka lang napansin, hindi ka lang napansin, hindi nakapatin yung sinupi. Amen? Dumating ang problema, wala kang pamasahe, naging dahilan na yun para hindi ka magpatuloy sa Diyos. Pero, ang palm tree, kung gaano mahaba yung buhay niya, gano'n naman yung malalim yung kanyang ugat. Pangalawa, sabi niya, withstand the storm. Bakit? Kaya niyang sagupayan ng storm. Ito pong sekreto niya. Kapag lumalakas na yung bagyo, lalong lumalalim yung ugat po niya. At dahil malalim yung ugat niya, kahit anong malakas na bagyo ang dumating, kaya-kaya niya. Ikaw, kapatid, kumusta? Kapag dumadaan ka sa problema, umiiyak ka ba? Magtartar sa munog mo? Manguyangi ka? Ha? O parang bata mang basag-basag? Nang kapit kwarta makukomplain? Nahulog ka sa exam, biling mo lahat, pati pusa? Naalis ka sa scholarship, sinisi mo lahat ng taong makita mo? At sabihin mo sa sarili mo, ikaw talaga, sinisi mo pa sarili mo. Purihin po ang Panginoon. Let us learn from this tree. Kahit anong bagyo, nakastand. Tumatayo pa rin. Amin po ba? O sa na-inspire naman kayo kay palm tree. Yes. Meron kayong bagong kaibigan kayo, si palm tree. Nasaan na kapag dumarating yung pagsubok sa buhay mo? Ako yung date palm tree. Hello, problem? Kaya kitang sampahin. Hindi ako matutumba. Amen? Malalim kaya ang ugat ko. O dito, wala kang tuyong. Yung abang sa kanilang palataya, no? Okay. Hindi kami maliligtas pag hindi kami nabaptismuhan. Ano yung siya kapag na, purihin ng Panginoon. Sana lumalim ang ating mga ugat. Para hindi tayo madidestroy, hindi madidistract, hindi madidifocus. Amen? Okay, dapat alam mo yung pananampalataya mo. Ito maganda kay palm tree. Bends down, but gets up. But, amen? Grabe! Mga sayaw. Tama? Di ba yung mga
Pastor, yung mga balik. Yung pero kaya nilang bagbayan. Siya po kaya eh. Naputamay po kayo ko. Pag nandiyan na yung hangin, wow, masasarap siya. Ang maganda po sa kanya, hindi siya nanatiling tumba. Ano ginagawa niya? After the storm, hello! Naalala ko yung swimming kahapon. Pwede pala yun sa video, no? Yung nahulog na, babalik mo pa. Natawa ko ako doon. Tingnan niyo si Pangre natumba. Sumabay sa hangin. Pero yung ginawa ng Pangre, hindi siya nanatiling tumba, hindi siya nanatiling nalugmok, hindi siya nanatiling manakapis. Tingnan ang ginawa niya. Tumayo siya, tumitindig po siya. Amen. Na-imagine mo sarili mo? Kaya mo? Kaya mo? Purihin ang Panginoon. Okay, dito pa. Tingnan natin yung pangatlo. Fruits get sweeter over age. Grabe. Habang tumatanda daw si palm tree, mas lalong sumasarap ang kanyang bunga. Pero maraming mga Kristiyano po ngayon, kapag humahaba ang buhay nila, amen, kapag tumatagal sa kanilang faith, minsan hindi bunga nga. Amen. Purihin ang Panginoon. Pero, we are like palm tree at your old age. Habang tumatanda sa pananampalataya, sumasarap ang bunga. Ano ibig sabihin nun? Gumaganda ang ugali. Pumipino. Amen? Nawawala yung pagiging sensitive niya. Masinti. Amen? Nawawala yung pagiging mangiras. Nawawala yung pagiging komplikador. Nawawala yung pagiging siling pretty agad-agad ang tatrabaho ng mapaypay. Amen? Habang tumatagal, nabubuksan yung spiritual eyes. Habang tumatagal, nabubuksan yung spiritual ears. Habang tumatagal, nabubuksan yung spiritual na pangunawa niya. Amen? Purihin ang Panginoon. At makikita mo, dati nung kasama mo siya, kasapigan mo, kasalusungan ka. Pero ngayon, nasa pigar mo, gusto mong sa pigar. Bakit? Pino na yung ugali. Gusto mo nang kasama. Tama? Ganyan ba kayo sa bahay? Dati, naninanto ka na nanay mo, kapulpul mo. Diba? Pero natin, napalabay ko ka na ng nanay mo. Gusto ng nanay mo, nandun ka. Bakit? Mahuli. Amen? Walay mga pusa. Walay mga sino. Amen? Walay malinis na abong. Walay mga kakaw na kape. Nakakatuwa kapag ang balita ng mga magulang sa akin. Alam niyo mo, nung sinama niyo si anak ko sa isang, yung gawain niya natulog kayo doon, umiiyak ako kasi wala siya, walang magtitimpla ng kape ko, nami-miss kayo dahil sa pagsaserve mo. Sana ganun, no? Amen? O di na lang po ka mali, katira, tamarang doon sa abo. Purihin ang Panginoon. Okay? So, habang tumatagal, tumatamis ang bunga mo. Amen? Habang tumatagal, tumarami yung bunga mo. Kumusta na? Wala na yung bunga. Buwa bunga lang yung mata. Okay, talaga ang katabi mo kung wala na yung bunga to. At yung bunga mo, ikaw ba? Abuyaw, ako to. Amen. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Sana tayo po ay date palm tree. Tama, naiintindihan niya ako. Straight down yung round niya. It speaks of righteousness. Okay. Punta tayo sa next. Ano yung pangalawang puno? Okay, Cedar of Lebanon. Nakakita na kayo ito. Sino na nakatikim ng prutas ng date palm tree? Ako na nakatikim na ako. Brown po siya. Pagkakainin mo, matamis po siya. More than 50% sugar, pero natural sugar. Ang laman ng fruit ng date palm tree. Punta na tayo sa Cedar of Lebanon. Tall! Magnificent. Ano yung magnificent? Ito ibig sabihin sa magnificent.
100 feet. Bakit kaya mahaba ang branches niya? Eh bakit ko yung piniload sa atin ito? Na ibig sabihin, yan natin. Ha? It grows wider. Compare natin, isa-isahin natin, compare natin sa ating sarili. Siya ay tumataas. Hindi lang tumataas, nag-spread yung kanyang branches. Ano ibig sabihin ko? Spiritual life. Sabi, pagiging Christian ninyo, tumataas. Ibig sabihin, you must grow in your relationship to God. Relationship with God. Amen. Siyempre, nag-aaral kami salita ng Diyos. Alam niyo po, hindi po sapat na nakikinig lang po kayo dito. Pakainin niyo yung sarili niyo. Dahil hindi naman pwedeng sa isang taon mabasa natin dito lang yung Bible. Tama? Sino sa inyo pinapakain niya ang sarili niya ng salita ng Diyos? Mapapanag, talagang lang ng Facebook. Focus yun, di ba? Amen? Huwag kayong magsawa i-post yun kasi maraming nabibless. Kung ano yung nag-inspire sa inyo, post nyo, share nyo sa iba. Sabi ko nga, yung mana, kung bakit yung mana noon, sa kapanahonan nila, di ba umulan ng mana, yung kinakain nila, pwede ba mag-ipon? Kung sabi ng Bible, pwede mag-ipon? Hindi. Mabubulog yun. So every morning, kailangan mong maghakot enough para sa pamilya. Hindi lang para sa sarili mo, para sa pamilya. Ibig sabihin, yung pagkain na binigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos sa umaga, hindi mo sasarilinin yun. Ibibigay mo sa pamilya mo. Sino ba pamilya mo? O sa pamilya mo, literally, biologically, at saka yung mga taong kakilala mo kinunay ng Diyos. Ibinilang ng Diyos na kapamilya mo po sila. Kaya huwag kang magsawa mag-share ng salita ng Panginoon. Pero aga na bulog, aga na sayang. Naintindihan ninyo? Okay, balik tayo. Bakit it grows wider? Tapos na tayo doon sa up. Kailangan mo pagyamanin, pagyabungin ang iyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng prayer, pagdating sa gawain, yung relationship mo kay God. Amen? Bakit wider? Ha? Makapag-abot ka ng kaluluwa. Ang sarili mo ay hindi lang para sa iyo. Kailangan mong i-extend yung sarili mo. Kung bakit nakilala mo ang mga tao sa paligid mo, may purpose si Lord. Hindi para sila ay awayin, putputan. Amen? I-take advantage. Amen? Kundi ikaw ang blessing sa kanila. Minsan nakifeel mo agrabyado ka, so amen? Give, serve, with love. Eh ano kung wala mong mali? Ginagawa mo yun para sa Diyos. Amen? Hindi sayang ang ginagawa ninyo pagtulong po sa inyo. Pag-share ng word of God. Pagdamay sa kanilang mga problema. Pakikinig. Amen? Alam niyo yung pakikinig lang. Pagbibigay ng oras. Ikaw ay hindi lang para sa sarili mo. I-extend mo yung branch mo. Amen? Okay. Pangalawa. The wood is very aromatic. Na hindi kaya kainin ng anay o kaya insect. Mayroon po siyang tatanian nandoon sa loob ng puno na hindi dumidikit, hindi dumadapo po yung mga insekto o kaya yung mga anay. Ikaw, kumusta? Pero, Senator Odreban ka ba? O wala ba sa ni maganda? Is-akis ka mo. Silti ka. Ang ako'y, sabi kasi ka ng nanay mo, anak ko, yan ba subalong mo ay, wala sila mo naman. Total, baka siyang nilibro. Alam niyo ba, pag ganun yung attitude ninyo, alam niyo ba, hindi lang kayo nasaktan. Mas nasaktan si nanay mo. May kwento si father Sabi niya, pero siya tuition, babayaran tuition.
Tapos, wala maibigay yung nanay niya. Tapos, pimawin ko ng seminaryo, susudo. Buti na lang may nakausap siya. Sabi niya, alam mo ba, hindi lang ikaw ang nasaktan. Mas sobrang nasaktan yung nanay mo. Sa palagay mo, masaya siya. Umalis ka doon, nagmamaktod ka. Sigurado ako yung nanay mo, umiiyak kayo, naghahanap ng pera para meron ka pang bayad sa tuition. Maya-maya, nandyan na yung nanay niya, umiiyak, nagdala ng pera. Saan galing? Inutang. Kaya ate, barong-barong kayo, susudo kayo, kakayuran ang layuan. Hindi lang kayo nasasaktan. Mas lalo silang nasasaktan. Amen? Doon na yayari ka ba awang? Say tayo ko na ba awang? Huwag ka, agak magninanay tiro. Nararamdaman ko yung feeling nila eh. Say ko na ba awang? Gusto nila ibigay lahat ng kailangan nyo. Gabay yung bahan ng mawas, bahan ng sapatos, bahan ng cellphone. Gusto ibigay. Kaya na, wala pa sila sa posisyon na ibigay lahat yun. Pero kapag humingi kayo, at wala sila ibigay, sila nasasaktan. Ganyan, tiis labang kapatid. Anos labang sa mambilay. Anos labang. Kasi hindi ka ilalagay ng Lord sa training na ganyan kung wala siyang purpose. Eh ako, dumana din ako sa training. Kaya meron akong tinetestify ngayon sa buhay ko kung bakit ka dumadaan sa ganyang training para mamaya meron kang tinetestify na masasabi mo ang bait ng Diyos. Amen. Sinulungan ka ng Diyos, pinangaral ka ng Diyos, sinamahan ka ng Diyos. Amen. So, maging katulad po tayo ng Cedar of Lebanon. Hindi makasarili. Pakisabi sa kapatid mo, sa katabi mo, hindi tayo makasarili. Amen? Ito, hindi tayo natatablan na pangit na, sige, hindi tayo natatablan na pangit na sitwasyon. Amen? Pakisabi sa katabi mo, hindi tayo tinatablan ng pangit na sitwasyon. Hindi tayo nawawalan ng loob. Amen? Purihin ang Panginoon. Ano mang bagyo, ano man ang kawalan, ano man ang eksena sa buhay, hindi po tayo dapat maapektuhan. Dahil alam natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. And God has appointed time. Sabi ko nga kanina sa Malasiki, God has appointed time. Kung bakit nakikita mo ngayon, hintayin mo ang oras ng Diyos. Amen? Alam niyo ba, behind the scene, inaayos ng Diyos, may dreams ka, may pangarap ka, may vision ka, mayroon kang pangarap sa pamilya mo, pinag-pray mo, hindi mo pa nakikita ngayon, manampalataya ka, umawag ka sa pangako ng Panginoon, sapagkat this very moment na nanampalataya ka, inaayos ng Lord lahat yung pieces, yung parts, inaayos niya, kinukunik-kunik niya. Pag naayos niya ng anak, ito na yung kaganapan ng vision, yung pangarap mo ng dreams mo. Amen? Hintayin mo lang ako. Purihin na Panginoon. So, huwag po tayong mamalakadad ng loob. Amen? Sino makapaghihiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos? Mayroon ba? Kawalan ba ng gamit? Kawalan ba ng pera? Kagutungan ba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maliban na lang ihiwalay mo yung sarili mo. Pero kahit ihiwalay mo yung sarili mo, gagawa ka rin sino ng paraan, magpapapansin ka rin sa iyo eh. At sasabihin niya, anak, kailangan mo pa rin ako eh. Amen? Eh dahil wala nga tayo may pagkakailan at pagmamalaki na kaya natin ang sarili natin, kailangan natin ng Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Huwag tayong paapektuhan sa sinasabi ng iba. Kahit sabihin ng mga tao sa paligid mo, di ka asenso. Sabihin nila, hanggang dyan ka lang. Mabisyo ka, magubad ka, magiras ka, ano man ang binansag sa'yo. Purihin mo ka paapektuhan. Hindi ganyan ang tingin ng Lord sa'yo. Binago ka na ng Panginoon. You are a new creation. Amen? A brand new creation. Pero pa natin ang Panginoon. Ito, pangatlo. Long living. Ang haba ng buhay ng Cedar of Lebanon. It could live 1,000 years. Oh, di ba tayo mabuhay 1,000 years? Kasi ginalintunan tayo sa Cedar of Lebanon. O sige, mabuhay tayo ng 1,000 years. Is that possible? No. Pero, ano pwede mabuhay dito sa lupa? Ano? Sige. Yung
yung legacy mo. Gumawa ka ng maganda. Gumawa ka ng, you have left mark in this earth. Hindi yan makakalimutan. Nalala niyo si Jose Rizal? Kilala niyo siya? Nakita niyo siya? Sa picture lang. Eh pero buhay pa ang alaala ni Jose Rizal. Bakit? Bakit? Yung legacy na iniwan niya. Ikaw din kapatid. Pwede kang mag-iwan ng legacy dito sa lupa. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin nila. Pero ito, kung anong ginawa mong maganda sa kapwa mo dito sa mundo, may iniwan na legacy yan. Magiging alaala sa iyo. Hanggang talaga gawain mo yung mundo. Amen? Pero yung maalala ka, sa lahat ng lugar na puntahan natin, sana magkaroon ng marks. Kaya nga ito pinagtataka ko kung bakit lagi po ako nawawala dito sa Dagupan. Kasi nakapag-iwan tayo ng marks. Pumunta ako ng region. Siyempre, hindi ko naman alam magtrabaho ng pasapasa lang. Pag akong gumagawa, excellent. Ginagawa ko yung kaya ko yung best ko. Nakiiwan pala ng marka. Dahil nakita nila na pulido yung trabaho natin, quality yung trabaho natin, kahit sinong pangalan na ilagay mo doon sa listahan, inaalis na yung pinapalit. It's the paper. Amen? Kaya, sabi ko nga, sabi ni Sir Dennis, throw away mediocrity. Dapat excellence. Diba? Tama na yun. Okay na to, pwede na to. Kung gagawin mo rin lang, ibigay mo yung best mo. Dahil doon makikita. Doon may kang iiwan. Intindihan ninyo? Maging sa tanganan ninyo. Noong trabaho ilan lamang at abungyo, pinansinugda ka, walk an extra mile. Gawin mo na yung best mo, yung mapapawaw sila. Oh, alam mo, nasinong ka, sininupan ng pindwa. Di ba? Disingat ka ng sinong. Napusa ka, alam na nanay mo, wapang nanay may kagit, napusa, sinanay mo apir di sabon. Duga, you do it right. For the glory of God. Alam niyo, pag-inspire ka kay Lord, ito pag-inspire ka kay Lord, hindi pwedeng hindi maging maganda yung output mo yung outcome mo Mapapawag talaga ang makakakita. Tingnan niyo na, sa gawa makikita. You will know them by their fruit. So, it could live 1,000 years. Di man tayo mabuhay ng 1,000 years, pero we can live legacies. Pangapat, useful. Reflect ulit natin. Useful. Pag-isabi, ano yung word? Useful. Ano yung sabihin ng useful? Kausap. Alam niyo yung ito yung Center of Lebanon, more than 360 ang uses niyo. Yung practice, ginagawang mat, ginagawang bridge, ginagawang word. Ang dami! Ang dami siyang gamit. Pang-display, grabe 360. Tayo. Anong gamit natin? Sige, natin nabong yung. Sige, imagine na. Mag-imagine kayo. Anong gamit mo sa bahay mo? Ang parang tagaatan naman. Ha? Wala mong siya gagawang madamo. O, kasabihin mo naman, gagawang na po assignment. Wala assignment mo? Tama na yung mag-Facebook mo. Ha? Marami kang i-research. Tama na yan sa i-research to. Wala na ka-chat to. Not you. Sige. Useful. Okay. Useful ka ba sa tahanan ninyo? Ha? Pinapakinabangan naman. Okay. Punta tayo sa classroom. May pakinabang naman sa ng classroom. Amen, amen, amen. Okay. Punta tayo sa ministry ng Lord. Tingnan din mo man. Alam niyo, natutuwa po ako dito sa CUP. I am proud. Kasi, dati-dati, sabi ko nga kanina, kasi bigla akong pinagsalita sa Malasigi. Wow, hindi ko alam masasabihin ko. Tapos may part po doon na nasabi ko na, salamat sa Diyos kasi binigyan tayo ng Diyos sa mga pagkakatuwang sa gawain. At may sinabi pa ako doon. Doon ko lang naisip
pinagkukunik-kunik ng Lord. Yung mga taong nagmamahal sa Lord, pinagkukunik, pinagsasama-sama ng Lord. Kung bakit kayo nandito, dahil katulad namin kayo na nagmamahal po sa Lord. At dahil po na nagmamahal po sa Lord, na nagkaisa, tulong-tulong po yan. Natutuwa po ako kasi pagdating ko dito, nakaayos na lahat. Minsan kahit po konti sila, wow, nakababa na, mabibigat na trabaho. At marami po dito na ang mentality, maaga ako pumunta ng church para makatulong ako mag-ayos ng upuan. Kung hindi mo gagawin, at kung parehas kami ng pag-iisip, sino mag-aayos? Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Alam niya kung gaano ang kalaki. Alam niya kung gaano kabigat yung teacher dito sa harap. At hindi ko kaya ang dadalhin niya kahit yung isang gamit. Ginananabagan ko namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord. Dahil binigyan ako ng mga katuwang na katulad ninyo, walang lakas yung katawan. Na hanggang pati siya sa akin namin nun. Amen. Kahapon, dun ko na-realize sa water baptism. Sabi ko, naisip ko, kung ako magbabaptize sa mga bata ito. God! Sabi ni Pastor sa akin, kaya mo na yan. Sabi ko, Pastor, kayo po magbaptismo sa mga estudyante po doon. Kaya mo na yan. Huh? Kahapon ko lang na-realize na hindi ko talaga kaya. Kasi pala, di ba, pag ipapaptize mo, itatawag mo ka doon sa tubig. Ate, pati siya counter. Sabi ko, naiiyak ako na natatawa ako. Sabi ko, tumawa ko yung isa dito. Sigurado siya sa tumba. Amen. Marihin ang Panginoon. Kaya nga, hindi ko talaga kaya mag-isa. Amen. Kailangan ko po talaga ng katuwang. Eh, talaga na ni BJ. Pastor Ray, tapos si Brother Mayan, eh, halos matumbok pa sila. Lahat doon sa ibang daw si Kuya Christian, kanto din. Kuya Gerard, kanto ang tagamaan. Diba? Okay. So, mga kapatid, bawat isa po sa inyo ay mahalaga. Kung bakit kayo napunta ng COP, mayroon po kayong role na gagampanan. Hindi ito nakadepende sa kung gaano kalaki yung magagawa mo sa ministeryo ng Diyos. Ang gano'n tagawid ka may tubig. Amen? Alam po ninyo, kahit yun lang yung ministry mo, yung maaga ako para pagdating ni Sir, ako yung sasama mag-iigib ng tubig. Wow! Ang tinitingnan ng Lord yung puso. Yung sasabihin mo, maaga ako sa Sunday kasi dapat ako ang maglilinis ng hall. Dapat nandun yung passion mo. Kahit simple na yung ginagawa mo. Ang tinitingnan ng Lord dito puso. Ako magdadala ng kahit dalawang electric pag nag-ipapapa ako. Ako magpawalis. Ako mag-aayos ng upuan. Titignan ko kung maayos ang lahat ng mga facilities ng mga instruments. Amen? Maaga ako para makakipag-practice ako. Hindi natin iniiwas yung sarili po natin because we are useful. Amen? Mayroon tayong function na gagampanan sa gawain po ng Panginoon. So, God is not glorified when we remain stagnant. Nanatili kang taga-upo lang, taga-bukas ng upuan. Nakita ka na ng magulang tapos may anak to 25 years old, si Kato ni Ma'am Pampers. 25 years old, Jack Anthony. Natutuwa ba ang magulang doon? Di ba hindi? Mas matutuwa ang magulang. No, grade 2 ka laban. Ang tablay masino. Grade 2 ka, ang tablay man ayos na kaus mo. Sino dito grade 2? Okay, ano na nagagawa mo sa bahay? Kaya mo nang bagwales? Well, very good. Okay, yung mga bata may ginagawa sa bahay. Amen. Alam niyo, tagapunas lang. Kung natutuwa po ang nanay, proud po ang nanay doon. So we must be growing and shall advance too much. Dapat may makita po yung maturity po sa akin. Ano yung singaw yung anak? Ha? Hindi po childish. Childlike character, yan po ang inaanak ni Lord. Pag sinabing childlike character, humble, amen, dumedepende sa Diyos. Yung childish, isip bataman, kapudyaman, kapudya. Amen, sabi niya for 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So,
but the trees are evergreen, nanatiling green. We, people of God, must not lose our fire. Don't lose that fire. Keep the fire burning. The passion must not die. Dapat hindi na uso yung walang gana. Diba? Diba natin yung walang gana? Pupunta ka pa sa church, wala akong gana, nangyari sana wala na yun. Amen? Dapat may passion, excited ka. Alam niyo po, the more grateful you are to the Lord, the more excited you are. Tama? Kung gaano kalaki yung pasasalamat mo sa Diyos, mas lalo kang excited. Amen? Kung tagal na sila. Amen. Diyan, mapinagkilan saya. If you will not flourish, you will perish. Amen. Masakit? If you will not flourish, you will perish. Kaya you flourish. Kasi yan ang description sa inyo ng Diyos eh. Pangatlo, where shall we flourish? Saan? Kayo lalago. Sabi ng verse 13, in the house of the Lord. Saan ba ang house of the Lord? Dito lang ba? Dito lang ba? Saan? Sorry. Okay. Doon sa lugar kung saan mo nakakatinig si Lord. The place where these righteous people shall develop. Amen? Kung saan ka nag-grow, saan mo namimit ang presence ng Lord. Amen? Oh, isa ito. Amen? When we are here, the presence of the Lord is here. And you grow when we meet together. When you hear the word of the Lord, you are growing, you are getting mature. Amen? Kaya huwag natin kalitaan ang araw po ng linggo. Amen? Amen. Okay. So, be planted in the house of the Lord. Yung palaging umaatin po sa church, laging nasa presensya ng Diyos, laging umaatin ng prayer meeting, mga gawain hindi niya pinapalampas, sila yung mas matibay. Sila yung hindi sumusuko sa mga problema. Yes. Amin po ba? Amen. Kaya, iwasan na natin yung mag-alibay. Ay, marami akong gagawin. Ay, busy ako. Si kayo lang. Amen? Dapat pag may opportunity, pag kaya mo, may oras ka, punta ka. Yes, another privilege. Meron akong natututunan dito, bagong experience ito. Alam po ninyo, pag ganyan yung attitude natin, ang bilis natin lumaki. Amen? Okay. Amen. Paano? By choice. It's a choice. We have the free will. Piliin natin. Manatili, manahan lagi sa the house of worship or the house of the Lord where we meet the presence of God. Ano pa? By frequency of attendance. Naintindihan niyo yun? Frequency of attendance. Pag lagi kang pumupunta sa gawain ng Panginoon, wow, mas lalo kang titibay. You will flourish, you will grow, you will prosper in all aspects of your lives. By availing every opportunity to be found in the house of the Lord. Sa bawat gawain, nandun ka, wow, you will flourish. Hindi natin yung magpagkakailan. Ano yung unang tanong? Sino? Okay, pangalawa. How? Paano? Kanino? Saan kinumpara? Palm tree and Cedar of Lebanon. Natandaan niyo yung characteristic ng dalawa. Yes. Ano ang common sa kanilang dalawa? Evergreen. Ano pangalo? Where? Saan daw? Kaya pahalagahan ninyo ang house of the Lord. Amen? Amen. Okay, pang-apat na tayo. When shall they flourish? Kailan? Pag isang buwan lang ba? Ha? Pag isang taon? Happy anniversary sa mga nag-isang taon na sa COP. Sino dito? Tatlong taon na niya sa COP kasi mag-anniversary na tayo. Sino nakapag-umpisa? Marami dito. Doon. Sige, taas ang kamay. Mga kasama natin nag-start. Amen. Praise the Lord. O, diba? Buhay na buhay pa po sila. Dalawang taon sa COP. Dalawang taon. Wow. Praise the Lord. So, walang iwanan hanggang pagdating ni Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Ito yung masasabi yung ninyo. Amen? Ito yung masasabi yung sa inyo. Yes. Sa inyo galing to. Amen? Hallelujah. Hindi lang kayo bisita dito.
God is interested about our fruits. So habang tumatagal ka, dapat may nakikita ng bunga. Hindi lang bunga nga. Na marami kang alam, galing-galing mo na sa Bible, pero ang kapag gawa, kaya pula lamang. Diba? Kasabay ng pag-aaral natin sa salita po ng Diyos, makita sa ating sa ating buhay. So, to bear fruits is now. Pakisabi sa katabi mo, to bear fruit is now. Pakisabi sa katabi mo, magbunga ka na. Bunga ka na. Amen. Bunga ka na. Amen. Magbunga ng magandang attitude, magbunga ng mga kaluluwa, alam mo si kalabag sa ligtas ni Lord. Diba? Hindi lang tayo yung dahilan kung bakit namatay si Jesus sa cross. Dadagal ni kaarong. Sige, naglang yung may yung kasabi yung gabungan. Tingnan nyo yung, anong tawag na doon? Contacts ba yun? Yung number ng mga kaibigan ninyo. Bilang nyo pa. Alam niyo kung ilan? Ilan ang nasa contacts nyo? Dagara. Punta niya simpan, dagara. Yan yung tinatawag natin. Ilan ang contacts sa cellphone ninyo? Wala ka 500? Ilan ang nadala mo sa Lord? Ha? 330. Pigara rin namin kung Lord. Ang panamay ko na ba? Paano marami mo na eh? Okay, wake up call ito. Marami tayong kaibigan. Ilan ang friends mo sa Facebook? Para ko lang, 1,000. Ilan ang nasiran mo? Okay. Ha? So, God is giving us another chance to bear fruit. Ang sabi niya sa John 15, verse 8, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Pag hindi ka nagbunga, disipulo ka ba ni Kristo? Okay, ang disipulo ni Kristo, automatically nagbubunga. Amen? Okay, bunga, hindi lang bunga nga. Okay, bunga ng magandang ugali, bunga ng mga kaluluwa. Amen? Nagpo-flourish. Next, last. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pangalawa? Red. Panglima? Ito na, bakit? Ha? Why do we need to flourish? Proclaiming the Lord is upright. Kung lumago ka, may pagpakita mo na si Lord na nasa iyo ay upright. Diba sabi natin righteous tayo? Yes. Kung righteous ka, na-answeran mo yung apat, ito yung panglima. Pag tama na ang buhay mo, nag-flourish ka na, masasabi na nag-ibang tao, wow! Totoo yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Sasama ako sa Kanya. Amen? At sasabihin ng mga nanay ninyo, pag nakikipagpintuhan, alam mo ba, dati-dati sa ikikwento ng mga mama, anak ko, miras man, nilamunin ang ganda ka mo, linyaran ang kaniskulan. Dati gano'n, ang istorya ng nanay mo. Pero nung umatid ka ng COP, nakikonekta ka kay Lord, ang kwento na ng nanay mo, alam mo, grabe yung anak ko, grabe na ako ngayon. Siya na nagtataba, siya na nagsisino, siya na nag-aayos ng gawin namin. Alam mo, ngayon ko lang naranasan na magpahinga matulog ng araw. Salamat sa Diyos kasi nakilala niya ang Lord. Bumait siya. Dati-dati, ubat-ubatan ka, Nathan, maayos na yung pakikipag-usap niya sa akin. Dapat may testimony. Amen? Dapat makita nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay totoo. He is a righteous God. He is an upright God. Paano hindi ka magiging righteous kung nasa iyo yung Diyos na righteous? Wow! Alam niyo ba, nung pinapasok niyo si Jesus dyan sa puso niyo, mayroon at mayroong bunga. Mayroon at mayroong resulta. Naintindihan niyo? Talagang mag-overflow yan. Kaya magpapagtaka kung bakit nag-iba na yung ugali at pananaw mo ngayon. Na dati-dati ang dami mong matumba, pero ngayon matapag ka na. Amen? Amen. Because the Lord Jesus Christ resides in your heart. Amen? And you must be forever grateful for God. Yes. So, how do we represent Christ?
Masasabi ba ng iba na masarap maging Kristiyano pag kausap ka? Magandang maging Kristiyano kapag kasama ka? Sana ang mga tao na kasalamuhan natin magkukonclude na sarap pala maging Kristiyano, masaya pala maging Kristiyano, mapayapa pala maging Kristiyano na kahit may problema, kaya kasi nandiyan ang kasama natin ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa dagat, hindi ka marunong. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen? Amen. Kasama natin ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay. So, not because of what we are, but because of what God is and who God is. Sino ba si God na nasa iyo? Makapangyarihan, mabuting Diyos, mahabagin Diyos, mapagmahal na Diyos, mapangunawang Diyos, mapagpatawad na Diyos. Ikaw, kumusta ka? Paano wala na mo yung patawad? Kumusta yung puso mo? Baka may hatred pa. Tandaan mo, pinatawad ka na ni Kristo. Amen? Hallelujah! So, ginagawa natin ang lahat ng ito for the glory of God. Kung bakit kailangan natin mag-flourish, kailangan natin umunlad, lumago, mag-mature, maayos sa ugali, para naman mag-glorify si God sa ating mga buhay. Amen? Parang si Polycarp, sabi sa kanya, takol mo na ang Diyos mo. Amen? Takol mo na ang Diyos mo. Sabi niya dito, worship Caesar. Pero alam sabi ni Polycarp, 86 years have I served Christ, and He never done me wrong. How can I blaspheme my King? Bakit magtatalikuran ang aking Panginoon? Wala naman siya ginawang masama sa akin. Amen. Bakit ka nga ba magtatampo kay Lord? May kasalanan ba siya sa'yo? Bakit mo nga ba sisisihin si Lord? May kasalanan ba siya sa'yo? Wala. Amen. Bakit hindi mo siya kaya ipagtanggol? Samantalang pinitanggol ka niya, binigay niya ang buhay niya sa'yo. Bakit hindi mo kaya pag-relay yung emosyon mo at ayusin yung ugali mo? Kung ginawa niya ang lahat para magkaroon ka ng bagong buhay. Amen. Naiintindihan po ba natin? Sana itong narinig po natin maging hamon po sa ating lahat. Na hindi lang tayo nakaupo lang, amen, maging stagnant. Gusto ng Diyos makita po sa atin na tayo po ay lumalago sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Amen? Hindi natutuwa ang Diyos manatili ka sa kahirapan. Amen? Gusto pa lang Lord na palayain. Kaya na gawin mo yung part. Gusto ko ng Diyos na palaguin. Gusto ng Diyos ayusin yung ugali mo sa totoo lang. Pero meron ka bang puso na ayusin? Tutulungan ka ng Diyos. Do your part and God will do His part. He is very much willing to do His part. Yes. Shall we all stand?